Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang araw po sa pangkalahatan. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuti po yung kalagayan, gaya ng akin pong panalangin at desire. Higit sa lahat, ang inyong pong spiritual life ay lumalago at maging ang inyong physical life as well, mga kapatid, ay nasa maayos na kalagayan. Na nararating itong ating pong pag-aaral, pagsasaliksik, discussion ng salita ng Diyos rightly divided. Ngayong linggo ay pagpapatuloy po natin ang ating pong nabimbing theme na pinamagatang The Fullness of the Gentiles. So ngayon ang ating pong theme ay pinamagatan ko po na The Fullness of the Gentiles Concluded. So ito yung conclusion na po ng Romans chapter 11 verse 25 kung ano nga po ba itong tinatawag ni Paul yung mga katagang fullness, the fullness of the Gentiles. At gagawin po natin ay magkakaroon po tayo ng mabilisang pagtalakay sa konteksto po ng Romans chapter 11 bago po tayo dadako sa ating pong verse na ginamit sa ating text sa verse 25. Basahin ko po muna ang verse Romans chapter 11 verse 25. For I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Kailangan kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon muli na kami makatutunghay sa iyong mga salita. Nawa hindi po kami bumabatay o nakasandig ang aming paniniwala sa theology lamang o sa karunungan ng tao o sa doctrinal statement, kundi sa nasusulat kung anong nilalaman ng mga kasulatan. Salamat na meron po kaming kinikilalang final authority. Every word is pure, hindi po namin dapat palitan. Wala pong replacement sa anumang salita. At salamat na malinaw ka sa iyong salita at we believe. Therefore, we speak dahil ito po ang iyong sinasaad sa iyong kasulatan. Now, malulhati ka. Your word will be magnified as your name and we will be edified as well. Sapagkat pong lahat aming ginadalangin sa pangalan po ng Panginoon Kristo na tagapagligtas. Amen. So dito po sa Romans chapter 11, mga kapatid, kung niyo pong naalala, ang issue po dito sa 9 to 11 ng Book of Romans ay Israel. At dito po sa chapter 11 ay may tinatalakay si Paul tungkol sa kung ano po ang nangyari sa Israel, hindi lang in the past, kundi sa kasalukuyan at kung ano naman po ang kanilang magiging future. Ano po yung kanilang magiging kinabukasan in the world to come sa coming of our Lord Jesus Christ. So dito sa verse 1 ay may katanungan na sinasagot si Paul, that God cast away His people? Then ang sagot dyan ay God forbid. Very clear, God forbid, hindi po cast away His people. Pero sino pong tinutukoy dito na His people? Okay? If we will go to verse 2, God hath not cast away His people which He foreknew. Very clear kung sino po yung kanyang mga tao na kanyang kinilalang una. Yung salitang foreknew, mga kapatid. So dito po sa people whom He foreknew, kasama po dyan si Paul. Binanggit po niya sa verse 1, for I also am an Israelite. Sorry, for I also am an Israelite of the seed of Abraham, of the tribe of Benjamin. So sino po itong his people which he foreknew? Let's go down, mga kapatid. Ano po? May example po dito in the past during the time of Elias or Elijah, pero wala na po tayong time para basahin lahat yan. Look at verse 5. Even so then, at this present time, also, there is a remnant according to the election of grace. So yung people which he foreknew, kagaya ng in-reserve niyang 7,000 men during the time of Elijah, at this present time na binabanggit ni Paul ay nung sinusulat niya itong Book of Romans. Ito ay nasa loob pa ng Acts period. At the present time ay may tinatawag na remnant according to election of grace. So sila yung particularly God's elect, miyembro ng little flock sa pamumuno ng 12 apostles. Ayan mga kapatid. At sila po yung mga elected or remnant according to the election of grace. Pero
Dito rin sa verse 7 ay binabanggit na Israel. Ito yung national Israel. Yung pong Israel na hindi kabilang sa little flock. Ito po yung unbelieving nation. Hindi nila nasumpungan yung kanilang hinahanap, pero ang nakasumpong yung election. Yung tinatawag na remnant, yung people which he foreknew. So yun ang hindi po nakas away. Hindi po kinokontra ni Paul ang konteksto dahil dito po sa verse 11 at sa mga sumusunod na verses, malinaw naman po na may nangyaring fall. Dito po sa verse 11, kung ating babalikan, I say then, have they stumbled that they should fall? Israel po yan, national Israel. God forbid. But rather through their fall, the fall of the nation of Israel, salvation is come unto the Gentiles for to provoke them to jealousy. Then sa verse 12, now if the fall of them be. So, meron talaga nangyaring fall. At sa ating pagtalakay, hindi niyo pong natatandaan, historically and doctrinally, Israel fell as a nation sa Acts chapter 7 when they stoned Stephen to death, who was filled with the Holy Ghost. Yun ay after God's calling Israel to repentance. Ilang beses po yan na sila'y ang Diyos na nawagan through the apostles ng repentance, pero they still rejected the Lord Jesus Christ and they blasphemed, they sinned against the Holy Ghost by stoning Stephen unto death. So doon po nangyari yung fall ng Israel. Wala na po yung pabor ng Diyos sa kanila sa nation. At doon po ay yung pangyayaring yun ay paving the way to a start of a new or a brand new dispensation and a brand new apostle na tinawag na ang pangalan ay Saul na later on naging Paul sa Acts chapter 9, mga kapatid. So, verse 15 is very clear na may casting away. For if the casting away of them, national Israel po yan, hindi po kasama dyan ang little flock o yung remnant. Okay, nabuhay pa at that time. Meron talaga nangyaring casting away, ulitin ko, national Israel, pero sabi ng verse, be the reconciling of the world. Naging reconciliation of the world dahil yan yung naging ministry ni Paul, no? As explained in 2 Corinthians chapter 5, no? By the cross of Christ, of course. What shall the receiving of them be? But there will be a receiving of them, national Israel, in the future, but life from the dead. So there will be life from the dead. They will be brought back to life from the dead. And yung kanilang kalagayan ngayon, they are dead spiritually, but they will be brought to life. And they will be received once again, but that is in the future. Okay. Then sa verse 16 ay may pagtalakay po tayong mga ginawa dito at may mga salita na ating pong binigyan ng kahulugan. Una dito sa verse 16 is yung salitang first fruit. For if the first fruit be holy, the lump is also holy. And if the root be holy, so are the branches. So, ano po yung first fruit dito? Kanino tumutukoy? Itong salitang first fruit ay ginamit in singular form or in singular sense, at ginamit din po yung salitang first fruits plural, pero yung salitang first fruits ay ginamit din po in a singular sense. Okay? So, ang ating pong binigyang pinakuhulugan sa word na first fruit o kaya naman ay first fruits ay ang members ng little flock. Ang mga saved Israelites or saved Jews, so to say. Sila po yung tinatawag na a holy nation, a royal priesthood, chosen generation, dun po sa 1 Peter chapter 2 verse 9, James chapter 1 verse 18. Sila po yung first fruits of his creatures na sinusulatan ni Santiago ay mga mananampalatayang Hudyo na nasa pangangalat, no? Scattered abroad. And then yung sila yung tinatawag na holy or set apart unto God. And then yung lump naman dito is the nation of Israel, no? The lump is also holy because the nation of Israel is actually a set apart nation also even in the past. Ano? And then, and if the root be holy, yung root dito ay we interpreted it as Abraham, yung father of the nation of Israel. Siya po yung tinatawag na root po dito. Siya po, sa kanya po nag-ugat
ang bansang Israel. Sa pamamagitan ni Abraham ay nabuo po ang bansang Israel as God promised him way back sa Genesis chapter 12. So si Abraham was of course holy dahil siya yung tinutukoy na root dito, holy or set apart unto God. So are the branches, yung nation of Israel, itong mga branches, mga kapatid. So sa verse 17, and if some of the branches refers to yung national Israel na cast away, na nahulog as a nation, mga kapatid. Unbelieving nation, unbelieving Israel represented by its religious leaders. So sila yung tinutukoy dito na some of the branches na broken off. Ulitin ko, national Israel, unbelieving Israel. And thou, may binabanggit po ditong thou, notice na yung thou dyan ay singular, hindi po yan plural, iisa po ang tinutukoy. Being a wild olive tree were graft in among them. So sino po itong tinutukoy dito na thou, singular, wild olive tree? Nag-graft in, idinugtong kasama nitong mga, excuse me po, ng little flock, ano po, nung mga remnant elect according or remnant according to the election of grace, ano po? Okay. Sino po yung nakasama nitong mga little flock at that time sinusulat ni Paul ito? Notice hindi po binanggit dito na graft in them, na para bagang nandyan pa rin ang little flock tapos sa kanila tayo idinugtong. Hindi. Graft in among them, doon po sa olive tree that existing pa sila at that time. So, dapat maintindihan po natin yan, mga kapatid. So, tayo po ay graft in among them sa little flock, and with them at that time na sinusulat ni Paul ito, partakers of the root, si Abraham po yung root, and fatness speaks of the blessing of the olive tree. Ang olive tree speaks of God's blessings or the riches of His blessings in the past, physical in nature sa Israel. Ang olive tree speaks of means of access to God and His blessings. So, ang Israel in the past, sila po yung nakakabit sa olive tree. Sila po yung kasangkapan ng Diyos para ang other nations, Gentile nations ay magkaroon din ng access sa Diyos. Pero dahil sila ay fallen as a nation ngayon sa dispensation of grace, meron pong ginagamit ngayon ang Diyos na nakakabit sa olive tree doon po sa means of access to God, God's blessings, ang sa ating ngayon ay spiritual blessings. Yung thou dito na tinutukoy ng wild olive tree, hindi siya natural part ng olive tree, ay walang iba kundi ang church, the body of Christ. Of course, may mga interpretation na Gentiles po yan dahil dito nga sa verses na ito ay binanggit po ang Gentiles. Sa verse 13, I speak to you Gentiles. Then sa verse 25, ginamit po ang fullness of the Gentiles. But kung naalala po ninyo, meron po tayong explanation dyan at later on, bibigyan din po natin yung mga kapatid. So let's move on. Dito po, ulitin ko sa verse 17, ang wild olive tree ay ang church, the body of Christ, na of course ay ang maraming members po niyan ay Gentiles. Okay? And then tayo ngayon yung nakikinabang or tayo ay partaker, okay? Partaker of the root and fatness of the olive tree. May issue po dito sa Book of Romans na ang lahat ng mananampalataya, yung justified by faith sa Romans chapter 4, without works, kagaya ni Abraham ay mga anak po niya. So we can say na tayo po ay spiritual children ni Abraham because kagaya ni Abraham, justified by faith nung siya ay uncircumcised pa. Tayo yung tinatawag na uncircumcision. Hindi po natin tatay si Abraham physically. But we became children, we will say, of Abraham, or we became Abraham's seed spiritually, or pwede natin sabihin, father natin si Abraham in the sense na justified by faith without works, si Abraham in uncircumcision, kagaya natin ngayong dispensation of the grace of God by the gospel of Christ, of course. No? Yan po yung issue dito sa Romans. Okay. So, tuloy po natin sa verse 18, boast not. So, may warning po sa wild olive tree, dun sa binanggit na thou sa verse 17, wag kang magmayabang laban sa mga branches, yung mga broken off branches, yung national Israel.
fallen Israel, unbelieving Israel. Huwag kang magmayabang sa mga branches, but if thou boast, thou bearest not the root, but the root thee. Verse 19, thou wilt say then, the branches were broken off. Yung thou ay yung wild olive tree na tumutukoy sa body of Christ. Ano po? Thou wilt say then, the branches were broken off that I might be grafted in. So, maaari niya nang sabihin ng body of Christ. Ano po? Well, because of unbelief, they, yung pong mga branches na broken off na national Israel were broken off mula sa olive tree, and thou, singular na naman, standest by faith. Be not high-minded but fear. So, yung mga nagsasabi po mga kapatid na Gentiles in general, kasama ang mga unbelieving Gentiles dyan sa thou or wild olive tree, ay pinasisinungalingan po ng expression na thou standest by faith. Hindi po yan totoo sa lahat ng mga Gentiles. Actually, ang totoo, majority of Gentile nation or Gentiles don't believe the Lord Jesus Christ. Hindi po sila tumitindig sa pananampalataya. Kung merong mga Gentiles man na tumitindig lang by faith, ay yan yung mga members ng body of Christ na Gentiles. So, clear sa verse na ito mga kapatid, na ang tinutukoy po dito na thou ay ang body of Christ dahil sila ay standest by faith. Okay? Be not high-minded. Yan po ang warning sa atin ng mga members ng body of Christ. Huwag po tayong maging mapagmataas, high-minded, but fear. Bakit? Bakit po? Verse 21, for if God, kung ang Diyos nga spared not the natural branches, ibig sabihin, hindi niya iniligtas, pinutol pa rin niya, broken off pa rin sila. Okay? Mula sa olive tree, ano po? Take heed, mag-ingat ka, lest He also spare not thee. Hindi ka rin ililigtas ng Diyos sa pagkakaputol. Sa pagiging nasa kalagayang broken off from the olive tree. Ibig sabihin, pwede ka rin matanggal bilang instrumento ng mga pagpapala ng Diyos ngayon, bilang instrumento ng access to God and His blessings, member ng body of Christ, okay, o body of Christ itself. So, kung nagawa ng Diyos na cut off or hayaan niyang broken off ang national Israel, sila po ay mahulog mga kapatid. Ano po? Pwede rin pong mangyari yan sa church, the body of Christ. Kapag tayo po ay nagmayabang. Ayan. Ayan po. Ang Israel, they fell or broken off from the olive tree, from their natural olive tree, ano po? Dahil sa kanilang unbelief. Because of unbelief, they were broken off. Yan yung opposite ng by faith. No? Nakita po natin sa mismo dito sa Book of Romans at maging sa ilang mga part ng scriptures ng Israel talaga, ang dahilan ng kanilang pagkakatanggal sa pabor ng Diyos, no? Pagkakaalis sa olive tree ay yung kanilang unbelief. Yan po mga kapatid. So pwedeng mangyari yan sa body of Christ because of unbelief. Now, I have to make it clear na hindi po salvation ang issue po dito. Wala pong issue ng salvation unto eternal life. Hindi po individual salvation ang pinag-uusapan dito mga kapatid. Kundi yung pagiging instrumento ng Diyos, yung pagkakakabit sa olive tree, kasangkapan ng Diyos bilang may access doon sa blessings ng Diyos. Ayan mga kapatid. Sana masundan po natin yan. For God spared not the natural branches, take heed, thou, wild olive tree, body of Christ, lest He also spare not thee. Behold, therefore, the goodness and severity of God. So, must done. Behold, ano yun? Yung kabutihan at yung severity, kalabisan ng Diyos. On them which fell. So, sa mga nangahulog, siyempre, may naging severe act ang Diyos. Ano po? Nakita natin sa nahulog na bansang Israel. Ano po? Yun yung kanilang naging yung kanilang judgment na inalis ng Diyos in favor sa kanila kaya sila nahulog, no? Severity po yun. And then sabi niya, on them which fell, severity, but toward thee, body of Christ, ano po? Thou, wild olive tree, goodness. So ang Diyos ay nagpapakita, dapat yun yung titignan natin, behold, therefore, the goodness and severity of God.
Sa kasalukuyan, ang Church, the Body of Christ ay kinakikitanan ng goodness, kabutihan ng Diyos. Pero sabi ng verse, if, may kondisyon. Okay? If thou continue in His goodness, kung tayo ay nagpapatuloy sa kanyang kabutihan, sa kabutihan ng Diyos. At yung pagpapatuloy sa kabutihan ng Diyos, yun ay mangyayari kung tayo ay nananatili sa pagtindig sa pananampalataya. That means we're still recognizing God's purpose today. We still believe Paul, our apostle, yung pong purpose ng Church sa Body of Christ na nakalahad sa mga sulat ni Paul. Tumitindig po tayo sa aral ng biyaya na pinagkatiwala sa Kanya. At hindi po tumatalikod ang Church sa Body of Christ sa mga aral na yan. So, ang kabutihan ng Diyos ay magpapatuloy sa atin kung tayo magpapatuloy sa Kanyang kabutihan. Otherwise, warning talaga ito mga kapatid, no? Thou also shalt be cut off. Ibig sabihin, kung hindi tayo magpapatuloy sa Kanyang kabutihan, yung opposite po ng standing by faith, no, unbelief, kagaya ng Israel, ano po mangyayari? Thou, wild olive tree, body of Christ, shall be cut off. Ano yung pribileyo ng Israel na kanyang tinatamasa bago sila na-cut off from the olive tree, bago nawala yung kanilang favor sa nation, pwede rin mawala sa mga members ng body of Christ. Pwede rin mawala sa body of Christ. Kung ang national Israel na nakakabit dati, favored nation, na cut off, broken off from the olive tree, pwede rin mangyari yan sa ating mga members ng body of Christ, sa wild olive tree, sa body of Christ itself. Ayan, mga kapatid. Sana masusundan po natin. And they also, Israel, if they abide not still in unbelief, kung hindi sila ay mananatili, kung sila ay hindi mananatili sa kawalan ng pananampalataya, shall be grafted in. So dito may prediction na po, no? Ang Diyos through Paul, na ang Israel ay may magandang future pa rin, ano? Hindi pa rin tapos ang Diyos sa kanila. Kung di sila mananatili sa kawalan ng pananampalataya, shall be grafted in. May dudugtong ulit. For God is able, sino ang may kakayahang gumawa niyan? Clear sa verse, God is able to graft them in again. So clear. Dito nakalatag na meron talagang mangyayaring grafting again, or mag-graft in, madudugtong muli ang Israel sa sa olive tree, no, I should say, at gagamitin silang muli ng Diyos, no, upang maging riches of the world, kagaya sa verse 12. It would be a life from the dead. Yun yung mga katagang ginamit, mga kapatid. For if thou, body of Christ, while olive tree were cut out of the olive tree, which is wild by nature. So, dito may, yung illustration kasi parang sa puno, mga kapatid, po. At dinidescribe dito na tayong mga member ng body of Christ ay wild olive tree, cut out, which is, sabi niya, cut out of the olive tree which is wild by nature. So, galing tayo sa isang olive tree din na wild by nature. No, hindi tayo talagang kabahagi ng olive tree ng Israel, no? Tayo ay wild olive tree na cut out mula sa wild olive tree, wild by nature, yun ang sinasabi. And where graft contrary, no? Graft ang wild olive tree na ito, contrary to nature, dahil hindi nga tayo kabahagi ng olive tree na yan, no? Into a good olive tree, okay? How much more shall these, which be the natural branches, be grafted into their own olive tree? So kung tayo nga na graft in a wild olive tree galing sa wild olive tree by nature ay naidugtong, mga kapatid, no? How much more? How much more daw? Kinukumpara. This which be the natural branches. Wild olive tree tayo, hindi tayo kabilang talaga diyan sa olive tree na yon, pero naidugtong tayo kahit na wild by nature yung pinanggalingan natin. How much more yung mga natural branches na sa kasalukuyan ay cut off or broken off from their own olive tree. So, ibig sabihin muli, mga kapatid, dito nagpapahiwating ang Diyos na talagang may gagawin talaga siyang magandang kinabukasan or life from the dead or salvation in the future ng bansang Israel na makikita natin dito mamaya, mga kapatid. So, malinaw po na magkakaroon talaga ng pagbabalik muli ang Israel sa kanyang own olive tree. Pero sa kasalukuyan, sila po ay broken off, cut off, at tayo pong
wild olive tree, members ng body of Christ, tayo ngayon ang nakikinabang sa olive tree, sa fatness nito, tayo yung ginagamit ng Diyos na instrumento. Nasa atin ang Word of God, tayo yung nakararaming miyembro ng church ngayon, ng the body of Christ, dahil may churches of the Gentiles, Romans 16 verse 4, binanggit ni Paul yan. At mismo may apostle tayo, for I speak to you Gentiles. Sinong pinagsasabihan niya? Mga members ng body of Christ. Hindi lahat ng Gentiles, kung sabihin natin general ay Gentile world yan o Gentile dom, kumikilala kay Paul na apostol at kumikilala sa dispensation of grace. Hindi nila alam ang tungkol sa bagay na yan. Verse 25, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. Dito na po tayo sa ating text. That lest ye should be wise in your own conceits, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Now, dito po sa verse na ito ay nagpapahiwatig si Paul, malinaw. Tayo ang kausap, brethren, mga Gentiles. I speak to you Gentiles sa verse 13, members ng body of Christ. Brethren po hindi po kasama yung mga unbelievers dyan. That ye should be ignorant of this mystery. Hindi po daw tayo dapat maging ignorante o walang nalalaman dito sa tinatawag niyang this mystery, singular. So may particular mystery in this context, mga kapatid. At sabi niya, kung ignorante tayo, baka tayo ay maging pantas o marunong, ano po, in your own conceit, sa ating mga haka-haka, sariling opinion, ano po, o sariling kaisipan. Yun po yung problema kapag ignorant po tayo sa mystery na ito. Dapat naintindihan natin itong verse 25 at yung context ito, mga kapatid. Kaya isinalaysay po natin yan tinuro ng ilang serye, mga kapatid. Po. Sabi niya that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Meron po tayong mga ilang bagay na lilinawin po dito bago po tayo mag-conclude, mga kapatid. Yung salitang ignorant ay ginamit na rin po ni Paul ito sa chapter 1 verse 13 and then sa chapter 10 verse 3. Ito po yung problema, no? Ang Israel ay naging ignorante. Dito po sa Romans 10 ang issue Israel sa verse 1, brethren, my heart's desire and prayer for God to Israel, national Israel, is that they might be saved. Kasi yung little flock saved na by this time. Sila po ay justified by faith na kagaya ni Abraham din without works. Ano po? Then sabi ng verse 2, for I bear them record, national Israel, unbelieving Israel, that they have a zeal of God but not according to knowledge. Yun yung problema. May kasigasigan pero hindi ayon sa kaalaman. Yan yung nakakalungkot sa maraming so-called Christians ngayon, masigasig pero hindi ayon sa tamang kaalaman. Kaya yung paglilingkod na walang kabuluhan, kagaya ng national Israel na nahulog because of unbelief. Then verse 3, ito yung problema nila. For they being ignorant, ignorante, walang nalalaman, ano po? Of God's righteousness. So saan ignorante ang national Israel? Sa righteousness of God or sa God's righteousness. Ano po ibig sabihin yan? Tuloy po natin. And going about to establish their own righteousness have not submitted themselves to the righteousness of God. Ang problema, mga kapatid, kahit babalik ka sa Matthew dyan, nagmamalaki masyado ang mga Fariseo, mga leaders ng religious leaders na sinusunod nila ang law of Moses, no? Lahat ng alintuntunin sa batas. Gaya rin po noong una. Kapag pag-uusapan po touching the law, sabi niya sa Philippians 3, blameless. So, ang iniisip nila dahil sinusunod nila ang kautusan, mga kapatid, ano po, ay matwid na sila. Pero hindi nila naintindihan na hindi naman talaga intention ng Diyos, hindi pinlano ng Diyos, nilayan ng Diyos, na ipasunod sa kanila yung kautusan para magtamo sila ng tinatawag na righteousness, yung righteousness of God. So, nangyari, they perform religious acts according to the law. Ano po? At ang tawag ng Word of God doon, ni Paul doon ay own righteousness. Ganyan po ang religion. Religious own righteousness or religious self-righteousness. Ibig sabihin, iniisip nila na sila ay magiging matwid sa pamagitan ng kanilang gawa. Sa pamagitan ng kanilang pagsunod sa kautusan o pagsunod sa salita ng Diyos. Ganyan ang mga marami sa religion, mga kapatid. They're trying to please God by their works, religious acts. No? They go to church and they say follow the 10 Commandments and so forth, yung mga doctrine. Dahil iniisip nila na kapag ginawa nila yon, maliligtas sila o kaya ay magiging matwid sila.
They are ignorant of God's righteousness. Paano po matatamo ang righteousness of God? By faith lang yan, without works. Sa Romans 3, diniscuss ni Paul sa verse 20 na, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in His sight. Yan yung hindi tinanggap ng mga Pharisees. They continued to move, to go on with their works of the law, pero sabi ng Word of God, kahit in the past, Abraham ay justified by faith without works. Okay? So, hindi po sila naligtas because they are ignorant of God's righteousness. Ang in-establish nila, ang tinatag nila, yung kanilang sariling righteousness. Performance-based system, yung kanilang gawa, ang kanilang ipinagmamalaki na hindi matatanggap ng Diyos. Yun, yung problema ng Israel. Okay? They establish their own righteousness, hindi po sila nagpailalim doon sa righteousness of God. Ang righteousness of God ay matatamo by faith, without works. At sa atin ngayon, we understand na through the finished work of Christ, ay meron pong justification unto eternal life. Romans 3:24. Being justified freely by His grace, through the redemption, the cross of Christ, redemption through His blood, through the redemption that is in Christ Jesus. So yun po yung ating gospel na pinaniniwalaan, yung preaching of the cross, yung kamatayan ng Panginoon, yung pagdanak ng kanyang dugo for our salvation, justification, and forgiveness of sins. So yun po yung paraan para matamo mo ang righteousness of God. Hindi mo sariling righteousness yun. Righteousness of God. Imputed or put into one's account because we trusted or believed the Lord Jesus Christ. Yung kanyang ginawa sa cross of Calvary. Okay, so ayaw po ng Diyos at maging si Paul, sinasabi niya na hindi niya nais na tayo ay maging ignorant. Sa ilang mga sulat ni Paul, binabanggit din po niya yan, 1 Corinthians 12:1 ay tungkol naman sa spiritual gifts. Ayaw po ng Diyos through Paul na tayo na ang mga taga-Korinto ay maging ignorante concerning spiritual gifts. Okay? So, malaking problema yan sa mga taga-Korinto dahil may doctrinal problem sila. Marami silang false doctrines na entertain. Isa dyan yung spiritual gifts. Then, marami pang iba, no? Doctrine about the resurrection sa 1 Corinthians 15. May problema talaga sila doctrinally and spiritually. Pati kanilang lifestyle sila yung mga carnal. Dahil mali-mali ang kanilang mga aral. Then sa 1 Thessalonians 4:13, ginamit din uli yung salitang sabi ni Paul, I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no. Ang issue naman po dito ay tungkol sa mga nangamatay ng mananampalataya upang hindi daw po tayo malumbay na kagaya ng mga iba na nalulumbay sa mga namatay nilang mga kaanak o mahal sa buhay dahil ignorant sila tungkol po sa kung ano ang mangyayari doon po sa mga saved in Christ or in Christ. Ano po? Hindi po tayo dapat gumagaya sa mga walang pag-asa. So, in-explain po dyan kung ano po ang mangyayari at the coming of our Lord Jesus Christ. No, issue ng kanin yan, kung ano mangyayari sa mga patay, sila muling mabubuhay, no, patay kay Kristo, tayo ring mga buhay, ay magpapapalitan ng bagong katawan at we will meet the Lord, we will meet the Lord in the air. Sama-sama po tayong sasalubungin ng Panginoon sa harapan. We shall be caught up together. Yan po, sa issue ng be not ignorant dun sa 1 Thessalonians chapter 4. And then, dito po sa Romans 11 na po, babalikan po natin yan mamaya, but we should consider also yung lest you should be wise in your own conscience. Kapag tayo po ay ignorante sa isang bagay, sa isang katotohanan, sa isang tamang aral ay magiging wise lang tayo sa ating akala, sa ating sariling paningin, no? Pero wala po tayong basis sa scriptures, opinion or doctrinal statement or theology. Mahirap po yun mga kapatid. Po, hindi rin po experience kundi kung ano ang nakasulat. Okay. Sa Romans 69 ay binanggit na rin ni Paul yung mga katagang Romans chapter, hindi po 16, kundi I think Romans 12:9, mga kapatid. Be not wise in your own conceits. Sorry. And then sa Proverbs 26:12, si King Solomon ay nagsabi na, seest thou a wise in his own conceit? Nakakita ka ba ng isang tao? Seest thou a man wise in his own conceit? There is more hope of a fool than of him. Mas may pag-asa pa daw po yung isang taong mangmang kaysa dun sa taong wise sa kanyang sariling akala or sa kanyang sariling haka-haka o paningin o sa kanyang sariling opinion. Ayan mga kapatid.
So, ano po ba itong binabanggit ni Paul na hindi tayo dapat maging ignorant of this mystery? Lest you should be wise in your own conscience. Ang mystery po ba dito ay yung blindness ng Israel? Okay, dahil totoo namang blinded ang Israel. Mystery po ba or kept secret po ba? Wala po ba sa prophecy ng Israel yung blindness itself no ng Israel ay mystery? Wala po ba yan sa prophecy or nasa prophecy na sila ay mabubulag or they are in blindness or they have experienced at least blindness. So, yung po bang blindness ng Israel ay mystery? Yun po yung tanong, mga kapatid. So, babalikan po natin ang Romans chapter dito sa verse Romans chapter 11 pa rin, verse 7. Yan. What then? Israel had not obtained that which he seeketh for, yung righteousness of God, no? But the election, yung remnant, yung little flock, had obtained it. The notice. And the rest were blinded. So dito, malinaw na may binabanggit po na the rest, yung national Israel, unbelieving Israel, were blinded. Pero notice ang verse 8, yung susunod na verse. According as it is written. O yung blindness po nila mga kapatid, ayon sa verse 8 ay according as it is written. So ang tanong, nasa prophecy ba o mystery yan? Well, it is written, nasa prophecy, nasa mga kasulatan. God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear, unto this day. Saan po ba yan makikita mga kapatid? Ano po? Dahil sinabi naman niya na according as it is written, so makikita po natin yan mga kapatid sa Isaiah 29 verse 10, Isaiah 29:13, at sa ilang mga bahagi ng kasulatan, mga kapatid, ano po? Yan yung mga prophecies na nagsasabing ang Israel ay blinded, mga kapatid. Ano po? So nasa prophecy dahil sabi niya, it is written. So hindi po yan mystery, yung blindness ng Israel. Ayon po sa verse. Tuloy natin ang verse 9. And David saith, let their table be a snare, be made a snare, and a trap, and a stumbling block, and a recompense unto them. Now notice verse 10, let their eyes be darkened, that they may not see, and bow down their back always. Sino may sabi? Si David. Saan po yan sinabi ni David? Sa Psalm 69:22 and 23. So it is written, yung blindness ng Israel. Hindi po yung mystery. Dahil dito sa context mismo, proven na yan ay nasa mga kasulatan, it is written, mga kapatid. So ano ang mystery dito na binabanggit ni Paul sa verse 25? Well, ang mystery po dito na binabanggit yung this mystery is, nasa verse mismo, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. Yan po yung mystery. Na yung blindness in part ng Israel, yung partial blindness na niya sa kasalukuyang dispensation, nangyari sa kanila hanggang kailan? The fullness of the Gentiles become in. Okay, wala po yan sa prophecy. Dahil itong fullness of the Gentiles, ang Diyos nagsasalita o si Paul ay sinugo na apostle of the Gentiles, may mystery po na inihel sa kanya patungkol dyan sa bagay na yan, mga kapatid. At alam din natin, sa last chapter, may binanggit din ng mystery si Paul na which was kept secret since the world began. At uulitin ko po, ang mystery is not the blindness itself ng Israel, kundi yung blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in. So, dito sa context na ito ay nililinaw ni Paul na yung nangyayaring national blindness ng Israel, pagkahulog ng Israel ay may termination until the fullness of the Gentiles become in. I hope may time pa po tayo para talakayan yan. Maraming nag-iisip, nagko-conclude na ito pong fullness of the Gentiles ay yung tinatawag na rapture, the so-called rapture. But, I beg to disagree mga kapatid po. I'm sorry sa mga hindi po sumasang-ayon. Hindi ko po kayo pipilitin, but just consider the context. The Lord Jesus Christ is not talking about His coming for the body of Christ. So dun sa mga naniniwala na may dalawang coming, hindi po tinutukoy dito yung tinatawag na secret coming or yung imminent rapture, pre-tribulation rapture. Wala pong ganung expression sa Word of God. But rather sa verse 26, yung second coming
pero Israel ang issue. Sa verse 26, mamaya pupuntahan po natin yan. So, hindi po ayon sa context ng fullness of the Gentiles has nothing to do with the rapture, the so-called rapture, or yung catching up ng body of Christ, yung gathering. Hindi po yan ang issue dito. Dahil ang issue malinaw, may illustration, may olive tree, na kung saan nakakabit ang body of Christ, no? Tayo mga kausap ng mga Gentiles member ng body of Christ, nakakabit dyan. Tayo ngayon yung ginagamit na instrumento ng Diyos. Tayo yung tumitindig by faith. But pero may possibility na hindi tayo titindig by faith, no? At may possibility na ma-cut off din tayo. Yun yung nakalagay sa mga talatang ating binasa. At dito maiintindihan natin mga kapatid na ito pong fullness of the Gentiles na ito kapag ang body of Christ po ay na-cut off mangyayari. Kapag ang body of Christ ay gagaya, no, mangyayari sa kanila o sa atin yung unbelief na tinahak ng Israel kaya sila broken off, which is sa mga sulat ni Paul ay meron pong ganyan pong pahiwatig. Halimbawa, 1 Timothy chapter 4 verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times, malapit na po yun dun sa dulo, latter times some shall depart from the faith. Sino po ang kausap doon? Tayo mga members ng body of Christ. Some shall depart. May mga ilang hihiwalay o lilisan mula sa pananampalataya. Ibig sabihin, nasa pananampalataya, mga member ng body of Christ yan, pero iiwan ang pananampalataya. So, hindi na sila titindig by faith. Diba? Kanina, yung goodness of God magpapatuloy sa atin. Tayo na thou olive tree, thou standest by faith, no? At magpapatuloy sa kabutihan ng Diyos, hindi makakat off. Pero, kung gagayahin natin o matutulad tayo sa Israel, hindi natitindig sa pananampalataya, at yun yung malungkot, no? May prophecy, may prediction si Paul na some shall depart from the faith. Then sa 2 Timothy chapter 3, in the last days, perilous time shall come. So pag nag-depart na ang body of Christ from the faith, yun na po yung senyales, mga kapatid, na ang body of Christ ay makakat off na from the olive tree. At dito sa context ng Romans 11, gagraft in muli ang Israel. They will be back, life from the dead, to their own olive tree. Sila muli ang gagamitin ng Diyos as instruments. So, anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Bago po natin sagutin yan, yung Gentiles po dito, kaya po natin sinasabing body of Christ ang issue dahil sa context, sa Romans 11:13 ang kausap, I speak to you Gentiles. Yun as much as I am the apostle of the Gentiles. Hindi po lahat ng Gentiles kumikilala kay Paul. At hindi po lahat ng Gentiles ay saved. Hindi po lahat ng Gentiles ay kumikilala sa Word of God. Dito po sa Ephesians 3:1 and 2, tinawag din ni Paul na Gentiles sa mga taga-Ephesus. Sabi niya, dun sa Ephesians chapter 3 verses 1 and 2, I therefore, for this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, Gentiles. Hindi po Gentiles in general to, nakasama yung mga unbelieving Gentiles, kundi ang mga Gentiles who are saved, members of the body of Christ. If you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, word. Dito rin po, sa Ephesians mismo ay mga binanggit si Paul na Gentiles din. Pero anong ginamit niyang salita? Verse 17, this I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles. So may mga Gentiles ang kausap, members ng body of Christ, pero may other Gentiles which are not part of the body of Christ. Okay? Ang sabi ng verse is, they walk in the vanity of their mind. 18, having the understanding darkened. Hindi po tayo kasama dyan. Dahil tayo yung Gentiles na nakakilala sa Diyos, kinilala ng Diyos. Alienated from the life of God through the ignorance that is in them. Hindi po tayo kasama dyan. Other Gentiles po yan, mga kapatid. Kaya yung Gentiles na kausap ni Paul sa Romans 11:25, binabanggit niya, Gentiles becoming Gentiles na member ng body of Christ. Then, largely Gentiles ang membership, kagaya nitong mga taga-Ephesus. Then, let's look also at 1 Thessalonians 4:5. Not in the lust of concupiscence, even as the Gentiles, notice, may mga Gentiles dito na hindi nakakakilala sa Diyos. So yung mga Gentiles na hindi nakakakilala sa Diyos, hindi sila kumikilala sa dispensation of the grace of God, hindi sila kumikilala sa apostleship ni Paul. Wala silang kaugnayan sa pagiging instrumento ng Diyos para magkaroon ng access doon sa God's blessings. Okay?
Walang kinalaman ang mga unbelieving Gentiles yan. Hindi po sila kasama. Hindi po sila partaker of the root and fatness of the olive tree. Tayo lang na mga members ng body of Christ. I'm blessed with all spiritual blessings, complete in Him, complete in Christ. At na-enjoy yung salvation, justification, forgiveness of sins, and so forth. So again, hindi po kasama ang pangkalahatang Gentile world o Gentile do. Ayan mga kapatid. So ang Gentiles dyan, particularly ay mga members ng body of Christ. Thou standest by faith na hindi totoo sa other Gentiles na hindi ligtas. So ano po ba itong blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles become in? Ulitin ko, hindi po ito yung so-called na rapture. Ito po yung, para maintindihan natin yung salitang fullness of the Gentiles, meron po kasing interpretation na yung fullness daw po yung complete number na maliligtas. Okay? Na magiging member ng body of Christ. Pag dumating na daw po yung complete number, halimbawa, 99,101,053, something like that, magra-rapture na daw. Yun po yung interpretation ng iba. Pero naibasa ko sa inyo nung nakaraan, sa ibang mga version, particularly NIV, yun po yung idea. Doon nila kinuha yung complete number. Pero dito sa King James Version, fullness of the Gentiles. Well, yung salitang fullness, mga kapatid, para maintindihan po natin sa context, balikan po natin ang verse 12. Now if the fall of them, Israel, national Israel, be the riches of the world, and the diminishing of them, which is nangyari during the book of Acts, yung diminishing ng Israel, them is Israel. Ano po? The riches of the Gentiles, okay? How much more their fullness? So kaninong fullness po ang binabanggit sa verse nito? Fullness po ng Israel, which is future, mga kapatid. So ano po ibig sabihin ng fullness of Israel? Ano ibig sabihin na ang Israel ay makakaranas o darating sa kanila yung fullness, mga kapatid? Ibig sabihin, yung fullness na yan ay, yun po yung completion or fulfillment of God's purpose for them in the future. Napakarami po niyan sa prophecy. Pagpapalaya ng bansang Israel. Ano po? At yung mga promises niya na nakalatag sa covenant made with Abraham, covenant made with David, yung nasa new covenant, Jeremiah 31:31, Ezekiel 36, ay isa sa katuparan. Kung kompletohin po ng Diyos yan in the world to come. Yun yung tinatawag na fullness ng Israel. The completion of God's purpose for Israel. At I believe na ganyan din po, mga kapatid, ang ibig sabihin ng fullness of the Gentiles. And God is going to complete His purpose for the church, the body of Christ. Okay? Yun po yung fullness. Kapag dumating na po yung kakompletohan, kaganapan, kapuspusan ng purpose, tapos na po yung purpose ng Diyos sa body of Christ. No? Yun ay masaklap. Kapag na-cut off na ang body of Christ sa olive tree sa pagkakagabi, instrumento, kompleto na po, fullness na po. Nasa fullness na po ang purpose ng Diyos sa body of Christ. Hindi na po siya magiging kasangkapan para maging instrumento, abutin pa ang mundo. Iba na. Ibabalik na po ang Israel. At kung kompletohin naman ng Diyos yung kanyang purpose sa kanila at the coming of our Lord Jesus Christ sa establishment ng kanyang kingdom. So, ibig sabihin itong fullness na ito, mga kapatid, ito po yung end ng dispensation of the grace of God. At yung end ng dispensation of grace na yan, hindi po yung tinatawag na rapture of the body of Christ. The so-called rapture. Mag-e-end po ang dispensation of grace, pero nandito pa ang mga members ng body of Christ at that time. Kung kompletohin na niya yung purpose niya, matatapos na yung purpose niya, at hindi pa dahil hindi pa bumabalik ang Panginoon, no? Future pa 'yon, no? Ibig sabihin, yung ating catching up, meeting the Lord in the air, gaya ng aking tinalakay sa 1 Thessalonians, buong 1 Thessalonians chapter 4, chapter 5, 2 Thessalonians 1, 2 and 1 and 2, kung niyo po nasubaybayan, yung pong catching up or gathering natin will happen in the day of Christ. At yung day of Christ na yun, mga kapatid, no, sa mga sulat niyo po, kung aralin niyo, until the day of Christ, kahit sa Philippians, ginamit po yan, yung pagkilos ng Diyos, no, sa Philippians 1:6, for example, being confident of this very thing that we, which hath begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. Ano po?
Yung day of Jesus Christ, yung day of Christ na yan, kung i-connect mo sa 2 Thessalonians chapter 2, hindi mangyayari yung day of Christ na yan para sa ating mga members ng body of Christ kung hindi mo na marireveal o kung hindi mo na magkakaroon ng falling away sa bansang Israel. At kung hindi mo na marireveal sa Antichrist. Yun yung dalawang mauuna ayon sa konteksto ng 2 Thessalonians chapter 2 kung nasubaybayan po ninyo. And then, yung day of Christ, yun yung coming niya rin, yun yung gathering together unto him sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. So, end ng dispensation of grace, at itong end ng dispensation of grace mangyayari before the 70th week. Bago yung tinatawag na 7 years tribulation, cut off na, putol na po ang body of Christ sa olive tree. Hindi na po siya ang instrumento. Ang Israel na po muli ang kakabit, mga kapatid. Pero bago mangyari yon, bago mangyari yung fullness of Israel, na nakalagay sa verse 12, syempre marami pang prophecies. Yung 70th week prophecy, matutupad yun. Marami pa. So Daniel 11, bago yung 70th week prophecy, paglitaw ni Antichrist. And then, marami pang mangyayari immediately after the tribulation of those days. Kung babasahin nyo yung Matthew 24, hindi pa agad babalik ang Panginoon. Sana masubaybayan po ninyo yun. And then, magkakaroon ng judgment. Ano po? May mga judgment after the 70th week. And then, pagkatapos ng mga kapatid ay mismo sa pagbabalik ng Panginoon, meron pa siyang gagawing paghiganti, judgment din. And then, establishment of the kingdom. Yun po yung nakikita nating order, mga kapatid. So, ulitin ko, ang fullness of the Gentiles, yan po yung completion of God's purpose for the body of Christ, sa ating mga members ng body of Christ. Mag-e-end na po ang dispensation of grace. At babalik po yung agency ng Israel. God will come back to Israel, no? At there will be life from the dead with the nation of Israel. Sana nasusundan po natin ang ibig sabihin. So, ibig sabihin, mga kapatid, no, yung gathering natin o yung tinatawag na rapture, hindi po yun yung end ng dispensation of grace. Hindi po. Mag-e-end ulitin ko po, ang dispensation of grace, okay, bago yung 70th week, and then yung catching up ay mangyayari hindi rin immediately after the 70th week. Kaya mali po yung mga theological expression na pre-trib, mid-trib, post-trib. Wala pong ganon. You cannot prove that from the Word of God. Theology lang po yun. Kaya kailangan nag-aaral tayo, kailangan alam natin kung anong nasusulat. It is written. Hindi po sa experience, hindi po sa theology, hindi po ang sinamang tao, hindi po yung denomination ng isang malaking grupo. Hindi po mga scholars ang authority ng Word of God. Challenge po sa atin mga kapatid yan para mag-aral. Sa matagal na panahon ay aminin ko, hindi ko naintindihan mabuti ang mga bagay nito. Kahit na sabihin natin nakapagtapos na po ako ng 4 na taon o 5 taon, nagmasteral pa sa pag-aaral sa tinatawag ng mga Bible school or Bible seminaries, mga kapatid. So, sana nasundan po natin ang ibig sabihin nitong verse 25 na ito. Sa verse 26, nakalagay na po dito, and so all Israel shall be saved. But as I've said, hindi pa agad-agad mangyayari yan. Marami pang prophecy na i-fulfill bago yung all Israel shall be saved. Okay? National issue na ito. Okay? Of course, to the remnant, no, ay makikinabang din ang national Israel. Babalik sila sa pagiging angat na bansa, no? Sa pagparito ng Panginoon, nasusulat po yan, as it is written, there shall come out of Zion a deliverer, and shall turn away ungodliness from Jacob, or Israel. Nasa Psalm 14 verse 7 po yan. Isaiah 59 verse 20 and 21. Then verse 28 ng Romans 11, as concerning the gospel, they are enemies for your sakes, but as touching the election, they are beloved for the Father's sake. For the gifts and calling of God are without repentance. Hindi pa po tapos ang Diyos sa bansang Israel. Sad to say, ang nangyayari ngayon sa Israel, walang kinalaman ng Diyos yan. Wala po sa prophecy yung gera niya sa Iran, sa Amerika. Wala po mga kapatid. Hindi po totoo na ipinagtatanggol ng Diyos ang Israel ngayon. Set aside sila sa nation, they fell, blindness in part, this happened to them until the fullness of the Gentiles becoming. Na kung saan nakakalungkot, marami po ang ignorante sa bagay na yan. Because wala silang kinikilalang authority, walang perfect word of God para sa kanila. Ang karamihan ngayon ay nasa awa na lang. They give themselves wholly dun sa mga theologians, no, they leave themselves at the mercy of the theologians, so to say, nakalulungkot, not searching, studying the scriptures.
Uulitin ko, hindi ko po ipipilit mga kapatid. It's up to you. You will consider these things at sana pag-aralan po ninyong mabuti, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Kung ikaw ay hindi pa nakatiyak ng kaligtasan, matagal na pong tapos ang kaligtasan, by grace through faith po yan. Ang Panginoon Kristo namatay dahil sa ating kasalanan, nagbuwis ng kanyang buhay. Marami pong talata sa kasulatan, Romans 5:8, 1 Timothy 1:15, pumarito sa sanlibutan upang iligtas sa mga makasalanan, 1 Timothy 2:5 and 6, He gave himself a ransom for all, sabi ni Paul, to be testified in due time. So kung ikaw hindi pa nakatitiyak sa kaligtasan, don't trust your religion, your works, your self-righteousness, your religious acts, your going to church, but trust Jesus Christ alone. Siya lang ang makapagliligtas sa iyo, kaibigan, kapatid, kamag-anak. Hindi ka mabibigo kapag ang Panginoon mismo ang pinagkatiwalaan mo ang kanyang ginawang pagliligtas, ang kanyang sakripisyo. Hindi ako, hindi ang sino man, hindi ang anumang organization o anumang religion sa mundong ito. Ikaw naman ay ligtas na anak ng Diyos at naniniwala ka na may Word of God, final authority. Keep studying the Word of Truth, rightly divided. Wala po tayong magiging sandigan, batayan ng tunay na paglilingkod, kaibigan, kapatid. Wala pong ibang makatutulong sa atin pagdating na tayo haharap sa Panginoon kundi ang katotohanan. Kung ikaw ay nasa pagtahak na ng tamang landas at may tamang may Word of God ka nang kinikilala, which is in the King James Version of the Word of God, keep studying, magtulungan tayo, huwag tayo magbatikusan, huwag tayo magsiraan, help each other na magsaliksik, mga kapatid. Hindi po inyong pong nagbabangayan tayo at papataasan ng ating pride o ng pagiging arrogant, mga kapatid. Hindi po yan ang tamang pag-uugali ng isang nakakaunawa ng biyaya ng Diyos. Nawa, mga kapatid, ay naging hamon po sa atin ang mga bagay na ating tinalakay ngayong gabi at hangad ko po na kayo ay maging mapagpatuloy sa pag-aaral, mapagsaliksik at tumibay sa salita ng katotohanan lamang at wala ng iba. Nais ko pong basahin sa inyo ang huling talata at 1 and 2 Thessalonians chapter 3 verse 18, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa muli ay natapos na pagtalakay ng iyong mga salita. Salamat na may kalayaan po kaming magsaliksik, mag-aral at kumilala sa authority na ibinigay mo sa amin. At nawa ay ibigay po namin ang aming panahon prayerfully study to show ourselves approved unto you, mga manggagawa o mga mananampalataya na walang dapat ikahiya, rightly dividing the word of truth, at kumikilala sa mga pure words, dalisay ng salita, all scripture na accurate, perfect, absolute, hindi po word of man, hindi po theology. Naway yung nalulhati ka at ang salita mo na magnify din ang aming Panginoon Kristo sa iyong kalulatian. Pasalamat sa pangalan ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Grace and peace to us all in Christ.